Sasampahan na reklamo ng Alliance of Concerned Teachers sa Office of the Ombudsman ang mga opisyal ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government. Ito ay kaugnay ng ginagawang paniniktik umano ng mga pulis sa ilang mga guro na miyembro ng grupo. Ito ang balita ni Grace Cassin. Violation of election laws and data privacy. Ito ang mga reklamong isasampa ng Alliance of Concerned Teachers laban kina Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año at PNP Chief Oscar Albayalde at ilan pang opisyal ng PNP at DILG. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ito ay dahil tinitiktikan umano ng mga intelligence officer ng PNP ang mga guro na kasapi ng kanilang grupo sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at sa probinsya. Yung mga pulis na pumupunta sa mga eskwelahan ay may dalang mga memo, isang direktiba nga, ay kunin ang pangalan ng lahat ng mga miyembro ng ACT o ng mga naka-align o kaalyado o kahanay ng ACT. Malinaw din dun sa memo na kaugnay ang paniniktik na ito sa parating na eleksyon. Isang resolusyon na rin ang inihain ng grupo sa Kamara para imbestigahan at pagpaliwanagin ng PNP at DILG patungkol sa issue. Ano bang turing nila sa mga teachers? Kaaway ba ng administrasyong Duterte? Ang Commission on Human Rights sinabi sa isang pahayag na paglabag sa right to privacy at association ang ginawa ng PNP. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, handa silang harapin ang reklamong isasampa ng Alliance of Concerned Teachers. Pero hindi pa rin anya sila titigil sa pagsasagawa ng intelligence gathering dahil ito ay parte ng trabaho ng PNP para protektahan ang mga sibilyan laban sa mga kalaban ng Estado. Dagdag pa ng general, kung wala naman umanong ginagawang iligal ang mga guro na kasapi ng Alliance of Concerned Teachers, wala silang dapat ikatakot. Hindi lahat ng member ng ACT are supporting the left. Kaya kailangan makita kung sino talaga ang sumusuporta in their organization. If they can file a case, we can always file counter charges also. Una na ring sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ginagawa lamang ng mga pulis ang kanilang trabaho. Kung halimbawa may nag-report sa iyo na itong isang teacher nito o dalawang teacher nito nakikitang nakikipag-ugnayan sa mga identified na mga NPA o na pinagdududahan ng NPA, kung ikaw ba pulis, hindi mo i-monitor yung galaw nila? Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpataw ng mataas na buwis sa sigarilyo at alak. Samantala, inihayag naman ng Malacanang na nais ng Pangulo na gamitin ang pondo ng Road Board para i-rehabilitate ang Manila. Ito ang balita ni Rosa Licos. Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Department of Health at Department of Finance na magpataw ng mas mataas na buwis sa sigarilyo at alak. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nais i-certify as urgent ni Pangulong Duterte ang panukalang 60 pesos na buwis kada isang kaha ng sigarilyo at 40 pesos kada isang litro ng alak. Ito ay upang masolusyonan ang mataas na bilang ng nasasawi at nagkakasakit dahil sa mga nasabing bisyo at makapag-ipon din ng pondo para sa Universal Healthcare Program. So the recommendation is that that bill should be passed and signed into law. That was what was approved last night. Una nang naaprubahan sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang dalawang panukalang nagdadagdag ng 2 pesos and 50 centavos excise taxes sa sigarilyo kada taon simula July 2019 hanggang 2022 noong December 2018. Samantalang sa ilalim naman ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law, ang excise tax sa sigarilyo ay tumaas mula 30 hanggang 35 pesos noong July 2018. Samantala, nais namang gamitin ni Pangulong Duterte ang bahagi ng pondo ng bubuwaging road board para i-rehabilitate ang Manila Bay. Nais maging malinis ng punong ehekutibo ang naturang look sa ilalim ng kanyang termino, subalit tinatayang maraming prosesong kinakailangang pagdaanan. Hindi rin tiyak kung kailan ito masisimulan dahil kailangan munang buwagin ng road board at aprubahan ng batas upang magamit ang pondo nito sa Manila Bay Rehabilitation.
Posible ring maglabas ng executive order si Pangulong Duterte hinggil sa naturang rehabilitasyon. Dahil ang laki ng ang laki ng Manila Bay, ang daming rivers na lilinisin, daming esteros. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iimbestigahan ng Department of Energy o DOE ang mahigit 300 gasoline station na nagpataw na ng excise tax sa kanilang produktong petrolyo. Ayon sa DOE, 268 na gasoline station ng Petron at 32 naman sa Flying V ang nagpatupad na ng second tranche ng excise tax sa langis sa kabila ng panawagan ng kagawaran na sa kalagitnaan o katapusan pa ng Enero ito dapat maipatupad. Nakatakdang bisitahin ng kagawaran ang mga naturang gasoline station upang masuri kung nasunod ba ng mga ito ang requirement sa pagpapatupad ng dagdag buwis ng langis o sa langis gaya ng paglalagay ng tarpaulin na nag-aabiso sa mga consumer hinggil dito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit magkakaiba ang presyo ng produktong petrolyo sa mga gasoline station? Alamin kung bakit sa special report ni Monokson. Nakakasiguro ako na kung ikaw ay isang motorista, meron kang paboritong gasoline station na pinagkakargahan mo ng diesel o di kaya ng gasoline. Marahil dahil sa magandang serbisyo o di kaya sa kalidad. Pero, ang hinahanap ng lahat, mababang presyo. Walang duda na gustong makatipid ng mayorya sa mga motorista. Kaya naman kanya-kanyang hanap ng suking gasolinahan upang makapagpakarga ng mas maraming litro ng petrolyo. Pero bakit kaya magkakaiba ang presyo ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan? Ang pinakadahilan ay ang Oil Deregulation Law. Ang Oil Deregulation Law o Republic Act 8479 ay batas na nagbibigay ng kalayaan sa mga oil company na magtakda ng sarili nilang presyo upang magkaroon ng tinatawag na competitive market. Ibig sabihin, hindi maaaring magdikta ng presyo ang pamahalaan sa mga oil company. Kaya ang resulta, may nagbebenta ng sobrang mahal at mayroon namang sobrang mura. Dito sa isang gasoline station sa Marikina, mas mababa ng 6 pesos ang presyo ng gasolina at 4 pesos naman sa diesel. Mas mura dito sir eh. Saka easy access lang sa bahay. Mas mahal. Sa lahat ng inikutan ko talagang mura eh. Usually mura compared sa ibang mga big company na gas. Pero sa hindi kalayuan, sa parehong kalye sa Marikina pa rin, isang gasoline station naman ang mas mahalang benta sa diesel at gasolina. Iba-iba ang dahilan ng mga motorista kung bakit mas pinipili nila ang nagbebenta ng mahal kumpara sa nagbebenta ng mura. Wala na, basta kung saan lang ako mabutin, kung saan lang ako kung saan madaanan na mapagpakargahan ng gas. Siyempre yung quality ng ng gas, tsaka yung gandang naidudulot niya sa machine ko, sa makina ko, sa motor ko. Kasi inisip ko baka mamaya may halo or marumi. Kasi pag marumi, syempre, nasisira yung mga makina eh. Ayon sa Department of Energy, may ilang aspeto na nakakaapekto sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo. Una ay ang presyuhan sa world market at pangalawa ay ang kompetisyon. Para naman sa isang consumer group, malaki ang epekto ng presyo ng petrolyo sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Vic Dimagiba ng Laban Consumer Group, posible na maging dahilan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin ang implementasyon ng excise tax sa produktong petrolyo ngayong taon. Siguradong ipapasa ng mga negosyante sa maliliit na consumer ang dagdag presyo sa langis. So lahat yan ipapataw sa presyo ng pangunahing bilihin o mga serbisyo. Ihuhugutin nila yan at tayo mga consumers ang magbabayad niyan at the end of the supply chain. Pero ayon sa isang ekonomista, tila hindi masyadong makakaapekto ang excise tax at presyo ng petrolyo sa buhay ng mga Pilipino ngayong taon. Sabi ng mga eksperto na itong 2019 daw, bababa pa daw ang presyo ng langis sa mundo. Kaya hindi tayo kailangan matakot o mag-worry. Maganda ang inflation sa Pilipinas itong 2019. Regular naman ang ginagawang inspeksyon ng Department of Energy upang masiguro na dekalidad ang petrolyo at eksakto ang dami o quantity nito. Sakali
siguro silang nakikita na pang-aabuso. Nandito naman ang Department of Energy, pwede nilang iparating sa amin, mag-file sila ng complaint. Noong nakarang taon, isa ang presyo ng langis sa pinakadahilan kung bakit tumaas ang inflation o presyo ng mga bilihin. Naniniwala ang economic managers ng Pangulo na hindi na ito ang magiging kaso ngayong taong 2019 dahil posible na mas bumaba pa ang inflation sa 2 hanggang 4%. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Hindi nababahala ang Malacanang sa plano ni House Majority Leader Rolando Andaya na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Budget Secretary Benjamin Diokno. Ito ay kung hindi maipatutupad ang nakatakdang salary increase ngayong taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Suportado ng Malacanang ang hamon ni Budget Secretary Benjamin Diokno kay House Majority Leader Rolando Andaya na gawin ang banta nitong paghahain ng case for mandamus kung hindi maipatutupad ang pagtaas ng sahod para sa mga kawani ng pamahalaan ngayong taon. Batay sa pahayag ni Andaya, personal siyang maghahain ng case for mandamus sa Supreme Court kung hindi ipatutupad ng DBM ang salary increase sa January 15. Obviously. In fact, he's being dared to file it. Kumbaga, do your worst and we will do our best. Ayon din sa Malacanang, tila kulang sa common sense ang mambabatas dahil isa sa mga epekto ng reenacted budget ngayong taon ang hindi maipatupad ang 4th tranche ng Salary Standardization Law, partikular na sa mga guro, pulis at sundalo. Una nang iginiit ng palasyo na ang Kamara ang dahilan kung bakit naantala ang pagkakapasa ng panukalang pambansang pondo para sa taong 2019. It's elementary. The salary level authorized in the 2018 budget covers the 3rd tranche of SSL only. The 4th tranche is provided for in the 2019 President's budget para sa next year. So, since the 2019 budget is yet to be approved and we are operating under a reenacted budget, 2018, necessarily, logically, there is no legal basis for giving the 4th tranche. Kumbaga, common sense. Samantala, kinumpirma naman ng palasyo na suportado ni Pangulong Duterte si Diokno laban sa mga aligasyong ibinabato ng mambabatas laban sa kanya. Hindi rin anya naniniwala ang punong ehekutibo sa mga isyu ng irregularidad na ipinupukol laban sa kanyang budget chief kaugnay ng 2019 proposed national budget. Sabi ni Presidente kagabi, anong insertion? How can you insert something na ikaw nagpiprepare? Kaya ka nga nagpiprepare, di ikaw talagang gumagawa nun. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakausap na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang alkalde ng Cotabato City at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa mapayapang pagdaraos ng plebisito sa lungsod kaugnay ng ratifikasyon ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Eileen Cerudo. Ipinatitigil ni Department of National Defense o DND Secretary Delfin Lorenzana ang umano'y pananakot sa mga botante sa Cotabato City kaugnay ng isasagawang plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa ika-21 ng Enero. Ayon kay Lorenzana, nakausap nila ang kampo ni City Mayor Cynthia Guiani Sayadi at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Inaakusahan niya na magkabilang panig ang isa't isa ng pananakot sa mga botante para sa darating na plebisito. Sabi ng City Mayor, the MILF is terrorizing the city to force them to vote for yes. Sabi naman nung kabila, pinipigilan naman daw ni Mayor Cynthia na magkampanya yung mga MILF sa lugar para daw manalo yung no. Dagdag pa ni Lorenzana, kung kakailanganin ay handa silang magpadala ng karagdagang puwersa sa lungsod. Unang-una rin aniya ang plebisito sa mga hamon para sa unang 6 na buwan ng taong ito. Dahil bukod sa Cotabato at Isabela, may 6 pang bayan sa Lanao del Norte na nais maging bahagi ng ipinapanukalang Bangsamoro Region. Ngunit tutol naman umano dito ang buong probinsya ng Lanao del Norte kaya't pagbobotohan pa ito ng buong probinsya. Pag nag-vote yung buong probinsya na no, then they remain as part of Lanao Norte.
Upang mapanatili ang proseso ng demokrasya, nananawagan si Lorenzana na hayaang mangampanya ang magkabilang panig at respetuhin ang magiging desisyon ng mga tao. Walang takutan, nobody will intimidate anybody. All the leaders there, kay Maylep, saka yung sitting mayor, is to assure the people there that they will be allowed to vote without intimidation, without fear. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Magsasagawa ng oral arguments ang Supreme Court para sa ikatlong extension ng martial law sa Mindanao. Itinakda ito sa January 22 at 23, araw ng Martes at Miyerkules. Inihain ng petisyon nitong nakaraang linggo ng 7 kongresista na tinuguri ang Magnificent Seven at pinangungunahan ni Albay Representative Edsel Lagman. Hinihiling nila na ipawalang bisa ikatlong extension ng martial law dahil labag-an nila ito sa konstitusyon dahil hindi naman nanganganib ang seguridad ng publiko at wala namang rebelyon sa Mindanao. Noong nakaraang taon ay nagdaos na rin ng oral argument ang Korte Suprema at pinagtibay ang naunang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Maaaring maging dahilan ng pagkakadiskwalipika ng isang kandidato ang pagpapalabas ng pelikula o anumang panoorin tungkol sa buhay nito sa panahon ng kampanya ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC na madidiskwalipika ang sinumang kandidatong magpapalabas ng pelikula o anumang panoorin tungkol sa buhay nito sa panahon ng kampanya mula February 12 hanggang May 11, 2019. Ayon kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, isa itong election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Diskwalifikasyon na manungkulan sa anumang posisyon sa gobyerno at hindi na maaaring makaboto. The exhibition of any cinematographic work, any television program, focusing primarily on the life of a candidate or featuring that candidate as the main player in that particular production is prohibited from the start of the campaign period. So, that's pretty clear. Ginawa ng COMELEC ang pahayag kaugnay ng planong pagpapalabas ng pelikula tungkol sa buhay ni dating PNP Chief at Senatorial Aspirant Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon sa election law expert na si Attorney George Erwin Garcia, wala namang problema kung maipapalabas ang pelikula ni Bato bago magsimula ang panahon ng kampanya. Kung ako sa kanila, mas maganda, ipalabas na lang nila ito bago sana yung mismong campaign period, which is February 12. O kaya naman, wala tayong choice, kundi after na lang. Babala pa nito, posible ring madiskwalipika ang isang kandidatong mapapatunayang nagbabayad ng mga supporter upang magpakalat ng mga campaign materials na naglalaman ng mga palabas at panooring tungkol sa isang kandidato. Sa aking palagay, ipipresume na may kinalaman siya at alam niya yung pagpapalabas na yan. Dahil siyempre, kung ang dating yan, parang biography niya yan, hindi naman ikaw makakapagpalabas ng patungkol sa buhay mo nang hindi ka man lang natanong o hindi ka man lang nagbigay ng kadagdagang kaalaman tungkol sa papalabas na yon. Samantala, wala pang pahayag si dating PNP Chief de la Rosa tungkol sa issue. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Target ni dating DILG Secretary Rafael Alunan na makabalik sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtakbo bilang senador sa darating na May 2019 midterm elections. Nangunguna sa kanyang plataforma ang pagsasaayos sa criminal justice system sa bansa at ang pagbuhay sa death penalty. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nanungkulan bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, si Rafael Alunan III. Isa sa naging tatak ng kanyang pamumuno ay ang Oplan Paglalansag o mas kilala sa tawag na Alunan Doctrine na ang naging layunin ay buwagin ang mga private army. Makalipas ang mahigit 20 taon, nais ni Alunan na muling makabalik sa pamahalaan. Naghain siya ng kandidatura sa pagkasenador sa ilalim ng Bagong Bayan Political Party. Sinabi ni Alunan sa programang Get It Straight with Daniel Razon
na suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtakbo. Sabi ko, I'm still running in May. I will not run if you don't support me. Ang sabi niya naman sa akin, of course I will support you but you need more exposure. Ayon kay Alunan, kung papalaring manalo sa halalan, isa sa kanyang tututukan ay ang pagsasaayos sa criminal justice system sa bansa. Ang nangyari sa amin, sa panahon namin, inumpisa namin yung paglilinis ng pulis. No? Pero yung paglilinis ng fiskal, yung mga judges, ay hindi sumunod. Kailangan sabay-sabay yan kasi criminal justice na hanggang system. ngayon, yun ang Correct. patuloy na nabubulok. So yun ang gagawin kong panibagong legislation. Kailangan din anyang amyendahan ang Human Security Act para sa seguridad ng bansa. Like the Human Security Act. Walang ipin. Walang ipin. So, kaya't we're the favorite playground of terrorists dito sa Pilipinas. Why? Because mahina ang ating batas, mahina din ating enforcement. Nais din itong buhayin ang death penalty para sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga, plunder at human trafficking. Isusulong din ni Alunan ang pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng internet sa Pilipinas. Ang mga kabataan natin, pati tayo, lipunan, we are considered the top porn watchers in the country, in the world. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nadagdagan na ang bilang ng mga accredited clinics ng Land Transportation Office kaugnay sa pagpapatupad ng online submission ng driver's license application. Tiniyak ng LTO na unti-unti na nilang iniaayos ang sistema upang maging mabilis ang proseso at hindi maabala ang mga nais na kumuha at mag-renew ng kanilang driver's license. Ito ang balita ni Joannan. Mula sa 20 to 30% transaction rate kahapon, umaabot na ngayon sa 50 to 60% ang bilang ng mga naipoprosesong medical certificate ng Land Transportation Office o LTO para sa mga kumukuha at nagre-renew ng driver's license. Kaugnay ito ng pinakabagong sistema na ipinatutupad ngayon ng LTO kung saan online na ang pagpapasa ng medical certificate sa kanilang mga district offices. Kahapon inulan ng batikos ang unang araw ng implementasyon ng bagong sistema. Subalit ayon kay LTO Regional 1 Director Attorney Chofilo Guadis, sa ngayon ay nadagdagan pa ang bilang ng mga accredited clinics na naipasok na sa kanilang IT system kaya't unti-unti nang bumibilis ang sistema. Yun hong length of time ng processing is 8 minutes. Ngayon po na-reduce na po namin from 8 minutes to about 2 minutes na lang po. So kaya na po namin panilbihan yung lahat po ng mga nagtatransact. As of 12 p.m. kanina, umaabot na sa 65% ng mga accredited clinic ang naipasok na sa IT system ng LTO. Ipinaliwanag naman ng ahensya na noong October pa lamang ay tumatanggap na sila ng application para sa accreditation ng mga medical clinic. By December po, tumatanggap na po kami ng accreditation. Ang naging problema po is yung mga clinic may mga last minute nang nag-submit ng kanilang mga requirements. So hindi kaagad ma-accredit. Sa ngayon ay patuloy na sinisikap ng LTO na may ayos ang buong sistema upang maiwasan na ang aberya at abala sa mga aplikanteng kumukuha at nagpaparenew ng lisensya. Joanano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinanggalan na ng deputation at police power ng National Police Commission o NAPOLCOM si Daraga Mayor Carwin Baldo. Ito ay matapos labagin umano ng alkalde ang ilang probisyon kaugnay sa pagtataglay sa naturang kapangyarihan. Ito ang balita ni May Bermudez. Ipinag-utos na ng National Police Commission o NAPOLCOM na tanggalan ng deputation at suspendihin ang police power ni Daraga Albay Mayor Carwin Baldo. Sa bisa ng resolusyong inilabas ng NAPOLCOM Anbank na may petsang Enero 7, 2019, inaprubahan ang pagbawi ng deputation ni Mayor Baldo na itinuturong principal suspect sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rogelio T. Casurao, nilabag ni Mayor Baldo ang 3 sa 4 na pamantayan ng pagtataglay ng naturang kapangyarihan. Kabilang dito ang pang-aabuso sa kapangyarihan, pagbibigay suporta sa mga kriminal at paglahok sa mga gawaing maglalagay sa alanganin sa pambansang seguridad at peace and order.
Umabuso umano si Baldo sa kapangyarihan nang kumuha ito ng confidential staff na gumagamit ng peking pangalan na isang paglabag sa rules and regulation. Gayon din ang paggamit ng private armed group sa gun for hire syndicate ay malinaw na pagbibigay suporta sa mga kriminal. Samantala kanina ipinagpatuloy ng kampo ni Congressman Batocabe ang pamimigay ng gift packs sa mga residente ng ilang barangay sa Daraga Albay. Naudlot ito matapos mapas lang si Congressman Batocabe sa isang gift-giving activity. Subalit kapansin-pansin na mas marami ang mga pulis na nagbabantay sa pagkakataong ito. Legacy niya ito ni Congressman Rodel. Legacy niya na masaya yung mga taga-Daraga. Lalong-lalo na yung mga senior citizen mga may kapansanan. Ayon kay Joe Espinas, ang running mate ni Batocabe sa 2019 elections, may napili na ang pamilya Batocabe kung sino ang ipapalit sa pagtakbo bilang alkalde ng Daraga pero hindi pa nila ito maaaring sabihin sa ngayon. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Daraga Albay. Isang blood donation drive ang isinagawa ng Kamanggagawa Foundation Incorporated, Members Church of God International at UNTV sa Northern Samar kahapon. Pangunahing benepisyaryo nito ay ang mga biktima ng kalamidad at dengue outbreak sa probinsya. Ito ang balita ni Archie Ligano. Bago ang pananalasa ng Bagyong Usman sa Northern Samar noong nakaraang linggo, kung saan nasa 4 na po ang nasugatan at 8 ang nasawi, nagdeklara ng dengue outbreak sa bayan ng Katarman sa probinsya. Ayon sa datos ng Northern Samar Provincial Health Office, umabot sa 1,034 ang bilang ng mga nagka-dengue sa lalawigan noong 2018. Doble ito kumpara sa 527 na kaso noong 2017. Kaya naman ayon sa Red Cross Northern Samar Chapter, mas maraming supply ng dugo ang kailangan ng lalawigan. Kasi nagka-dengue outbreak tayo dito sa Katarman, so kailangan talaga natin ng stocks ng dugo para makatulong tayo. Kaya't upang makatugon sa pangangailangan ng dagdag na supply ng dugo sa probinsya para sa mga nasugatan sa Bagyong Usman at iba pang may karamdaman, isang bloodletting activity ang isinagawa ng Members Church of God International at UNTV sa Katarman Northern Samar kahapon. Nasa 30 volunteer mula sa MCGI Katarman na participants ang nakapasa sa screening upang maging donor. Kasama na rito ang mag-asawang Maureen at Henry Opeñano na magkasabay na nagpakuha ng dugo. Dati ako lang kasi dati kinakabahan siya, ayaw niya. Pero ako, parang pinilit ko siyang magpakuha ng dugo para makababahagi sa ibang tao na nangangailangan ng dugo. Kasi masarap yung nakakatulong. Nakakabahagi sa kasi ni Kuya at Bad Eli. Nakabahagi sa pag-donate ng dugo para sa iba naman. Sa una kinabahan, pero nung tinutusok na okay naman. Masarap sa pakiramdam dahil makakabahagi sa ibang tao na makatulong. Salamat sa Diyos. Ayon naman kay Leo Pulga na mahigit 8 taon ng blood donor, nahikayat siyang maging blood donor dahil sa advokasya ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Gaya ng sinasabi ni kapatid na Eli na makagawa ng kahit maliit na paraan na mabuti para sa kapwa-tao. At siyempre, naintindihan din natin na yung pagbibigay pala ng dugo ay mayroong mabuting na idudulot sa sarili, sa ating katawan. Nananawagan naman ang Red Cross sa mga Nortehanon, lalo na sa mga kabataan, na makiisa at makabahagi sa mabuting layunin na makasagip ng buhay. I-encourage ko talaga yung mga youth na mag-donate po talaga ng dugo. Pag-donate po ng dugo, nakakatulong po siya sa replacement or replenishment ng dugo ng tao. Yung dugo po kasi natin is 120 days lang siya sa ating katawan, namamatay din siya. So imbes na mamatay, makakatulong pa tayo. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Katarman, Northern Samar. Bababa ng 34 centavos kada kilowatt hour ang singil ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. 68 pesos ang matitipid ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatts kada buwan habang makakatipid naman ng 170 pesos ang isang sambahayang kumukonsumo ng 500 kilowatts kada buwan. Ang pagbaba ay dulot ng mas mababang generation charge ngayong buwan. Nag-inspeksyon sa Manila Bay at Pasig River ang Philippine Coast Guard bilang bahagi ng inilalatag na seguridad para sa taunang traslasyon.
Wala namang namomonitor na banta sa seguridad ang PNP kaugnay ng magaganap na prosesyon bukas. Ito ang balita ni JL Asay. Isang araw bago ang taunang translasyon, inikot ng Philippine Coast Guard o PCG ang Manila Bay at Pasig River. Unang ininspeksyon ng grupo ang likod ng Quirino Grandstand. Dahil sa ipinapatupad na no-sail zone, bawal na munang dumaan malapit sa lugar ang mga sasakyang pangdagat. Naka-standby rin sa likod ng Quirino Grandstand ang ilang barko ng PCG para mabilis na makaresponde kung kinakailangan. Kasama doon sa paghahanda ng Philippine Coast Guard yung dual role ng mga barko aside from safety na maging evacuation transport kung sakaling magkaroon ng malaking problema. Halimbawa, magkaroon ng stampede at may mga kailangang evacuate na mga tao na hindi may daan sa mga kalsada. Yung mga rubber boats ang dadalhin doon sa isang parang medical post na barko. Sunod na pinuntahan ng PCG ang bahagi ng Ilog Pasig sa May Jones Bridge. Dati nang may natatanggap na report ang mga otoridad na may mga ilang deboto na tumatalon sa Ilog Pasig habang nagaganap ang prosesyon. Kaya naman mas pinaigting pa ng PCG ang pag-deploy ng tauhan malapit sa tulay. Nakakatakot minsan pag dumana yung poon, pag hindi ka naka-ready, pwede ka talagang malaglag kasi bumubuka yung ang dami doon sa Jones Bridge. The last time, meron pang mga tumayo doon sa poste para lang makaiwas doon sa bugso ng tao. Mahigit 300 tauhan ng Coast Guard ang nakadeploy para sa traslasyon na kinabibilangan ng K9 Team, Special Operations Force Divers, Strike Teams, Medical Teams at iba pa. Samantala, all systems go na ang PNP para sa traslasyon bukas. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Guillermo Eleazar, wala silang namomonitor na banta sa seguridad kaugnay ng taunang prosesyon. So expected na dapat naghahanda tayo, kaya katuloy-tuloy yung ating coordination with other agencies, pati na rin sa intelligence community regarding this. Ayon kay Eleazar, nakadeploy na ang may 700,000 at 200 police personnel at 2,000 dagdag pang puwersa mula sa Joint Task Force NCR ng AFP. Dagdag pa ni Eleazar, bawal ang pagdadala ng payong, bag at pagsusuot ng sombrero sa mga dadalo sa prosesyon. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Naka-code white alert na ang lahat ng ospital sa Metro Manila simula kahapon hanggang sa January 10, araw ng Huwebes. Ito ay bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga tao kaugnay ng magaganap na prosesyon sa Quiapo. Kapag nakataas ang code white alert, ibig sabihin nakahanda ang lahat ng doktor, nurse at iba pang staff ng ospital para sa emergency situation. Kansilado rin ang leave ng mga ito at naka-on-call status. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 13 medical teams ang kanilang ilalagay sa mga estasyong dadaanan ng translasyon. Binubuo ang bawat team ng mga doktor, nurse at paramedics mula sa DOH Metro Manila Hospitals. Mahigit 800 pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center sa Buhi, Camarines Sur ilang araw matapos manalasa ang Bagyong Usman sa bansa. Nananawagan naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Buhi para sa mga residenteng apektado ng bagyo. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 5, aabot sa mahigit 800 pamilya sa Buhi, Camarines Sur ang nananatili pa rin sa mga evacuation center ilang araw matapos manalasa ang Bagyong Usman. Kabilang na rito ang pamilya ni Aling Suzy Turalde ng Barangay Sagrada. Aniya, mas nanaisin pa niyang manatili sa evacuation center dahil hindi pa rin ligtas sa kanilang barangay, lalo pat patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang Camarines Sur. Hindi rin tiyak ni Aling Suzy kasama ng 13 niyang anak kung may mauuwian pa silang maayos na bahay matapos ang pananalasa ng bagyo. Mahirap po. Wala nang dingding, wala nang saig. Nasira po. Ngunit si Aling Salvacion napilitan ng umuwi sa kanilang tahanan. Aniya, kinakailangan niya nang mag-umpisa sa paglilinis ng kanilang bahay na nalubog sa baha. Kung kaya't kahit gabi na at walang kuryente, patuloy sa pagwawali si Aling Salvacion. So okay naman kahit pagod sa kalalaba, kalilinis ka, okay lang. Kasi may mga nagbibigay naman ng relief sa amin, yun lang. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Buhi, sapat pa ang kanilang stock na relief goods para sa mga displaced family. Subalit, hindi tiyak kung hanggang kailan ito tatagal.
Bunsod nito, nananawagan na rin ng tulong ang local government ng Buhi, Camarines Sur. Yung mga yung meron pa pong gustong tumulong, accepted naman po namin lahat ng tulong na dumarating. Ang bayan ng Buhi ang pumapangalawa sa may pinakamalaking tinamong pinsala matapos ang pananalasa ng bagyong Usman. 13 ang nasawi sa naturang bayan at 1 ang patuloy pang pinaghahanap. Para sa mga nais tumulong sa Buhi noon, maaaring makipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Buhi sa telepono bilang 0917-515-8177 at 0939-922-4384. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Sinimulan na ng Department of Tourism ang paggamit ng mga tour guide na marunong ng sign language. Ito ay upang mas ma-enjoy ng mga turista na kabilang sa deaf community ang pamamasyal sa iba't ibang tourist destination sa bansa. Ito ang balita ni JL Asayo. Kilala ang Pilipinas sa iba't ibang magaganda at sikat na tourist destinations, mula sa mga nagagandahang tanawin tulad ng Chocolate Hills, Perfect Cone ng Mayon Volcano at Banawe Rice Terraces. Mga malaparaisong isla at beach gaya ng Boracay at El Nido sa Palawan, makukulay at natatanging dive site na maipagmamalaki sa buong mundo. Masasarap na pagkain na tatak Pinoy. At mga historical sites na nakamamangha lalo na't kapag napakinggan mo ang bawat kwentong nakapaloob dito. Gaya ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila na dinilig ng dugo ng mga bayaning Pilipino at saksi sa katapangan ng ating mga ninuno. Yung tail end kasi nung Second World War, nung 1945, yung February to March, marami kasing namatay sa Intramuros at particularly sa Fort Santiago, naging kulungan kasi siya ng mga prisoners of war. Kung kaya doon bagsagan siyang Shrine of Freedom. Ngunit paano makikinig ng kwento kung ang isang turista ay kabilang sa deaf community? Ito ang tinugunan ng Department of Tourism sa pamamagitan ng kanilang programa na Tourism for All. Nagsimula na ang kanilang programa para sa deaf tourist, kung saan mayroong mga tour guide na para sa kanila na marunong ng mag-sign language. Isa ang Filipino-American tourist na si Alethea Boyer sa unang nakasubok nito at talaga namang tuwang-tuwa siya sa kanyang experience. This is my first time to have a tour guide and I'm so excited because they are also deaf. The definite tour guide also wow. They led us to see the beautiful places, where to go like the historical or national museum. Ayon sa Department of Tourism, nais nila na ma-enjoy ng mga turista ang pagbisita sa bansa kahit pa ang mga ito ay kabilang sa mga persons with disability o PWD. Maglalagay kami ng PWD-friendly na lugar kung saan like dito sa visitor center ng kiosk o ng lugar kung saan pwedeng mamalagi muna yung mga deaf tour guides. So kung may mga ilangan ng guides, nandito naman kami para tumulong sa kanila. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila.